ilagay natin sa rep. Pag hindi mo ito nilagay sa rep, tutubo ulit. Madaling humaba kapag sa labas. Ayan. Maluluto na yung kanin ko. Medyo ano natin yan. Ilagay-lagay ng ganyan. Ayan o. Kunti lang. Hinaan natin ang apoy. Ayan, yung kanin ko maluluto na o. Pwede na, maya. Wow! Tugi munggo. Ayan. Mamaya tayo magkwentuhan. Ayan, nandito tayo at magsasayang tayo ngayon. Nasayang ako ng bigas. Ayan o, dalawang scoop lang. Ayan o, dalawang scoop. Kailangan may scoop akong nilalagay. Ayaw ko yung ganito. Parang sa probinsya style. Yung magagaling na magsaing. Huwag yung gawin yun sa sa restaurant yung igaganito ninyo, i-scoop ninyo sa kamay nyo. Marireject kayo or kuminsan malalata. Hindi maganda yung pagkasaing. Nasubukan ko na yung ilang beses kasi sa Taiwan may restaurant kami. Ganun ang ginagawa ko. Kung minsan, palpak. Kaya mas maganda, gumamit na lang kayo ng scoop. Kung ilang scoop yung bigas ninyo, ganun din ang gawin ninyo. Ayan, kung dalawang scoop rin. Kung minsan, medyo huwag nyo damihan yung tubig, tantiyahin nyo na lang. Kaya na sikreto ng malalaking restaurant. Kasi kung minsan nagluluto kami ng bigas, nagluluto ako ng maraming bigas, kanin. Kasi mga OFW, gutom na gutom. Nagluluto ako minsan 30 kilos, isang lutuan lang yun. Malaking lutuan yun. Kaya hindi pwede yung takal-takal ng ganyan. Ganun ang ginagawa ko minsan, nalalata. Nako, nagalit yung mga OFW sa akin. Ate, latayang tong kanin mo. Ate! Yan. Kaya, magmula noon, ini-scoop ko na. Kung pang sarili nyo lang, kayo lang kakain, pamilya nyo lang, ganyan, takal, konti lang naman ang iluluto ninyo eh. Pero kapag sa malaking restaurant, nako, kung may amo kayo, bukas hindi na kayo pababalikin kasi na-reject lahat yung rice ninyo. At yung mga customer ng amo, siguro hindi na rin babalik sabihin, ang pangin ng kanin, lata. Ganun. Marami na akong naranasang mga reklamo, ganyan. Kaya alam ko na. Diyan ka matututo sa mga pagkakamali mo. Ayan, tayo? Pre-pritong pork chop tayo. Ayan, magpre-prito tayo. Ayan, kailangan linisin ko pa pala to. Wait lang. Huwag niya akong iwanan kapag walang tao dyan. Huwag kayong maboring. Ayan, lilinisin ko lang to. Pagkain. Naugutom na ako, alis ako mamaya eh. Tapos, nagluluto ako ng munggo. Alam niyo ba, nagpatubo ulit ako ng toge. Ayan o. Dito kayo nilagay sa ice cream. Maganda pagkatubo. Hugasan nyo lang everyday. Ayan, ganyan lang yan. Kahit na anong katapos, takpan ninyo, ilagay nyo sa refrigerator, hindi na yan tutubo. Nilagay ko sa refrigerator para paunti-unting humaba. Kasi kapag inilagay mo sa mainit na lugar, madaling lumago yung mga dahon. Kaya sa refrigerator ko inilagay. Ayan o. Ayan o. Paunti-unti kong ginagawa. Ayan. Kakainin ko lang yan ngayon. Kaya nagpatubo ulit ako ng isa pa o. Kagagawa ko lang ngayon. Ayan. Munggo. Kunti lang naman o. Kunti lang. Ayan. First day.
Ay ibababad ko muna to ng mga 1 day or bukas ko nalisin yung tubig or hugasan yung mga 2 or 3 times this day, ngayong araw. May after mga 5 hours palitan ng tubig. Yun lang. Adi may abasto na kayo araw-araw. Kaysa bibili pa kayo, napakamahal ngayon. Tingnan nyo yung lagayan ko ng mga patapon na ice cream bags. Pinag-mamarinitan ko, ayun gamit na gamit ako. Kapag bumaho na tong lalagyan na to, tatapon na. Sayang. Kaya lahat ng mga ice creaman, huwag nyo itapon. Walang pa-social dito. Sarili nyo lang naman eh. Ayan, kakain ako. Pork chop ko, binili ko. Kakain din yung anak ko mayat-mayat. Kaya damihan ko na. Mahilig yan sa Filipino pork chop. Yung anak ko, may pagka-Pilipino. Kailangan, alam nyo, tamad ako maglinis sa kusina ko. Kailangan malinis parati itong kalan ko para hindi ako na-stress. Na-stress ako kapag maraming kalat eh. Ayan, dahan-dahan lang. Tapos, mamaya, i-ano ko to sa munggo, pinapalambot ko to munggo. Ayan, dahan-dahan lang apoy. Ayan, i-lower temperature natin. Ayan, dahan-dahan lang. Kasi hindi pa, nasasayang yung kanin ko. Kapag nasayang na yan, tsaka ko lalakasan. Ay, katulad nito. Ay, ang ganda ng pagkaano ng munggo ko. Araw-araw kong hinuhugasan to 2 or 3 times a day. Ayan. Kunti lang to, mga isang scoop ng kutsaritang o 2 scoop ng munggo. Tapos, pinabayaan ko lang dyan. Ang ginagawa ko lang, hinuhugas-hugasan ko everyday. Ayan. Wala kang mabibili sa Europe ang ganito. Kaya kung taga-Europe ka, magpatubo ka ng sarili mo. Kahit na may pambili ka, wala kang mahagilap. Katulad ng kamuti ko. Ganda na, ang laki-laki na ng kamuti ko. Oh, guess! Charan! Ayan yan yung kamuti ko. Ang tangkad na, Hindi ko pa hindi pa ako nag-harvest, Ayan, Alasin natin yung bola ng anak ko. Kasi kapag tinapon niya yung bolang yan, naku, baka mamaya yung kamuti ko, masisira. Hindi pa naman itong stick na to, kawayan, binili ko. Nagpabili ako sa asawa ko. Iniingat-ingatan ko to, Diyos ko po. Ayan, huwag sanang may mga kumakain na ng dahon ko. Inunahan na ako, asar. Inunahan na ako. Ayan, ang ganda, laki-laki na ng kamuti ko. Mag-harvest na ako, pwede ko na ibenta sa Asian store. Ayan, pwede na akong magbinta. Gagawa sana ako ng pailawin ko yung ilaw na nagiging negra ko. Gagawa ka sana ako ng kasaba cake, kaya nandyan na. Kaso nga lang, wala palang itlog. Yung kasaba cake, kailangan ng itlog. Mamaya bibili ako. Ayan ibaliktad natin to. Hindi ko alam kung tugi ang ilalagay ko sa munggo ko or yung kamuting dahon. Wow! Wala ka ginto yung kamuting dahon dito sa sa Europa. Halos wala kang mabilihan ng kamuting dahon. Mayroon man, maybe doon sa main city, may pailan-ilang magbibinta. Kaso nga lang, ginto ang presyo, mahal. Kung i-deliver nila rito, nako, lanta na. May mga ganyan na umu-order online, pinapadeliver nila mga 3 to 4 days. Pagdating ng gulay, lanta na. Yung basang-basa na, talagang kulubot na. Kaya hindi ka pwedeng umorder sa online na mga ganyan. Sayang lang. Ayan, ganyan. Kaya gusto ko umorder mga gulay sa online.
pagdating tsaka mahal. Ayun ang anak ko, niluloko na naman ako eh. We niloloko ako ng anak ko eh. Suntukin kita dyan. Ang mga tayo magkwentuhan. Loko-loko ng anak ko eh. Ayan, mamaya na tayo magkwentuhan pag ano natin. Ano ba yan? Yung pork chop natin. Tapos, igigisa ko na yung munggo. Oh. Yan, luto na. With toge. Yan, ano tayo? Sibuyas. Bumili ako ng sibuyas at saka bawang. Balit lang na bawang ang ilalagay ko. Ayoko ng marami kasi kunti lang naman yan. Ganitong kaliit na bawang lang. Yan. At ibaba natin. Ito yung sibuyas ko. Malit lang din. Ayan. Ay, nakikita nyo ba? Ayan, malit lang naman. Ayan, itatago ko na. Pagkatapos natin kumain, mag-exercise tayo. Maglalakad-lakad around city. Ganyan ang trabaho ko. Naglalakad-lakad ako pagkatapos kong kumain. Hindi ako nag-stay sa isang lugar. Ano ba to? Ano yan? Ay, sibuyas pala. Ngayon lang ako mag-isa ng yung ano ba yan? Kalimutan ko na. Ayan, alisin muna natin to, hindi ako makapag-concentrate. Yung mantika ng baboy, yan ang pinagigisahan ko ng yung munggo. Masarap yan. Ayan, igisa muna natin to. Ayan. Ganyan lang yan. Easy lang. Lakasan natin ang apoy. Ayan. Ayan. Ko lang. Palambutin ko yung sibuyas. Okay, lakasan natin apoy. Ba? Ganyan lang yan. Ayan, ganyan lang yan. Sana may, kamatis. Wala akong nabiling kamatis. Ang mahal pa ngayon. Hinihintay ko mag-on-sale. Kasi last time, nakabili ako, 1 kilo, 35 lang. Isang kilo, 35 lang. Pero ngayon, ang mahal, kalating kilo, 35. Ang mahal. Kaya kailangan kong ngayon, ko ito. Munggo. Yan. Ganyan lang yan. At haluan muna natin ng kunting tubig. Kunti lang. Kasi may tubig na yan eh. Lalapot pa yan. Ayan. Tingnan niyo, naririnig niyo yung ambulansya. May kababalaghan na naman silang hinuhuli. Ayan. Hindi ko alam kung ano nangyari. Mamaya punta tayo doon. Nasaan yung gunting ko? Ito kitchen gunting ko. Pang kitchen lang to. Ngayon, hahaluan ko yung piniritong ba yan? Hinaan natin ang apoy. Ginisang munggo. Kapag may restaurant kayo, kailangan nyo ng gunting. Hindi lahat is kutsilyo. Maganda to sa kitchen, yung scissor. Kapag marami kayong ginugupit, halimbawa Baguio beans, naku, maganda to sa Baguio beans. Kaso nga lang, pag pangkusina lang, huwag nyo ipanggugupin ng kung ano-ano, mga damit, pangkusina lang, ilagay nyo lang mismo sa kusina. Pag kinuha yan ng anak ninyo, pagsarian ninyo, ayan, kasi baka panggupit niya sa notebook or sasabihin nyo, pagsabihan nyo sila, for kusina, for business is business. Hindi pwedeng kung kung saan ginugupit. Ayan, haluan nyo ng seasoning na gusto ninyo.
Ayan, kunti lang. Bawang. Ayan, luto na. Tugi ang ihahalo ko. Ayan na yung tugi ko. Hugas na to. Ayan. Gumawa ulit ako ng bago eh. Para kung naubos na, naisipan ko. Kahit gawa kayo ng gawa. Kung malaking yung refrigerator nyo, yung freezer nyo, i-freeze nyo. Huwag dun sa ano, para hindi tumubo ng napakalaki. Humaba yung dahon niya. Ilagay nyo sa refrigerator muna. Kung halimbawa next month nyo pakakainin, ilagay nyo na lang sa freezer ninyo. Para hindi masira. Ganyan ang technique ng mga ng mga may restaurant. Yan. Ay, nako. Gugutom na ako. Ano tayo? Tikman natin. Pwede na. Haluan natin ng palambutin ko muna yung sibuyas ng konti. Kasi kapag nalalamog yung sibuyas, tumatamis yan, masarap yan. Kapag lamog na lamog yung sibuyas. Ayan. Tapos, kung kaya natin kainin lahat, okay lang yan. Pero, kunti lang yung saka ko na, ilalagay ito for tomorrow again, igigisa ko ulit. Ayan. Ayan, kala mo ice cream, Ayan, may pa yan, may laman sa loob. Hindi ko iginis sa lahat. Mag-isa lang naman ako, yung anak ko ayaw niya. Magulay na yan. Tiba-tiba ako kapag ayaw nila, di sa akin lahat. Yan ang paborito kong ulam. Kahit na gulay lang i-serve nyo sa akin, wala nang mga baboy at seafood. Oy, mabubuhay na ako. Yan. Ilagay natin sa rep. Pag hindi mo ito nilagay sa rep, tutubo ulit. Madaling humaba kapag sa labas. Ayan. Maluluto na yung kanin ko. Medyo natin yan. Ilagay-lagay ng ganyan. Ayan, kunti lang. Hinaan natin ang apoy. Ayan, yung kanin ko maluluto na, Pwede na, maya. Wow! Tugi munggo. Yan. Mamaya tayo magkwentuhan. Ayan, sasandok tayo na pagkain ng anak ko. Rice. Ayan ang rice, Ayan natin. Ganyan, para makita niyo. Ayan, ang init. Super. Ayan. Ganda ng rice na nabili ko. Ayan. Ayan, parang ang sarap tignan. Ayan. Kakain na rin ako. Nako, kukunin ko na itong porcha para sa anak ko. Isa lang muna. Kasi kuminsan binibigyan ko yan na napakarami. Kuminsan hindi niya nauubos. Ayan. Kapag may porcha, may malit na kutsilyo. Dito sa kanila, hindi kutsara ang binibigay. Hindi kutsara sa mga puti. Yan, pang hot soup lang yan. Kailangan tinidor at saka yan lang, yung dalawang lang yan. Pag yan, yan, for kutsara, yawid yan, ganyan lang yan. Ayan, yung yung munggo ko, wow, luto na. Kain tayo, munggo. Don't worry. Yung tuhod ko, okay pa. Hindi pa nananakit. Yan. Gutom ang lola ninyo. Yan, ibigay na natin doon sa amo. Ayan, Yan, kain tayo. Kuya chef ko. Thank you. Nag-aalangan akong harvestin yung kamote ko, Ang ganda kasi ng tubo, Yan, kaya na lang muna sa tubo muna ako. Hintay ko muna yan, siguro makapaghintay pa ako ng mga 1 week or 2 weeks. Palaguin ko muna.
Pero kapag sinasabi ko sa asawa ko, sabi ko, ang ganda, ang daming dahon, no? Sabi ko, katapos sabi ko sa kanya, ang sarap. Sabi ko gano'n, aha, sabi niya gano'n sa akin. Yummy, sabi niya gano'n, kawawa naman yung dahon. Sabi niya gano'n sa akin. Hindi ko paano hinaharvest eh. Pero titikman ko rin yan. Siguro nakikinig yung kamuting dahon. Kawawa naman ako. Malapit na akong lamunin. Na matandang yan. Sabing ganon. Ay naku, wag naman sana. Ay, lumago ka pa sana. Saka na kita kakainin. Marami pa akong pagkain sa refrigerator ko. Pag nawalan talaga ako ng pagkain, naku. Kaya ibig nga kung marami akong pagkain araw-araw. Kung hindi kakainin kita. Parang naririnig ng kamuting dahon. Oo, sumasayaw-sayaw. Oro, dahon-dahon lang yun. Yun. Ilang taon na akong nagpapatubo ng kamuting dahon dito. Hindi mabuhay-buhay. Puro namamatay. Kasi kung nagpapatubo ako, tagis no. Ayan. At ay nako, mga tamad maghugas, ito na lang muna. Tapos isisave ko to para sa anak ko, dito na lang. Hindi na ako kukuha ng bagong plates kasi hugasan ulit yan. Tamad ako maghugas. Ganyan ang mga taong walang magkatulong sa bahay, mga tamad. Kuminsan kumakain na lang kami sa kaldero eh. Ganyan kami. Kuminsan sineserve ko sa asawa ko. Nagluluto ako ng spaghetti, kasama pati kaldero. Sineserve ko sa kanya. Pati yung anak ko, dito na rin minsan pinapakain ko sa kaldero. Kasi tamad ako. Ganyan mga tamad maghugas. Bahay lang naman yun. Pwera kapag umalis kami, siyempre, sa kami, ayan, mainit, sarap ng ng sabaw, mainit, ayan, ilagay natin itong sabaw, sarap, parang hindi kasya, parang nasa probinsya tayo style, ayan, yan ang pagkain ko, dito muna tayo. Munggo. Ayan, munggo with tuge. Tsaka with pork chop na rice. Ayan. Para mamaya. Ay, baka gusto ng anak ko yung lemon. Kumakain niya ng lemon eh. Parang Filipino style. Lahat ng pagkain niya, fried rice or pork chop, nilalagyan niya ng lemon. Lemon? Okay. Yan, okay pa nga ako kasi hindi natatalo. Kapag yan, nagdabog na naman, alam ko, talo na naman yan sa Roblox na yan. Ay, nako, saka na tayo magkwentuhan, nagugutom ako. Ayan, Ayan. Ayan ang pagkain ko. Kain tayo. Kukuha ko ng pork chop. Ay, hindi. Chopstick. Kailangan tikman natin ang pork chop ko. Wow, sarap. Pangalawang araw ko ng to, binabad. With rice. Pork chop with rice lang. Okay na. Sarap. Tikman din natin tong ang init. Sana hindi ko mahulog. Tuge with pork chop. Ginisa ko sa pork chop. Sarap. Masarap. Kain muna ako.